Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. So ngayon po maaga po yung recording ko at dahil bumabagyo po at I hope kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Isama po natin sa ating mga panalangin yung mga kababayan natin na nasasalanta po ng bagyo. Gusto ko po munang batiin si JV Quijano na nakasubaybay dito sa ating channel. Maraming salamat sa iyo kapatid sa iyong pagtutok. I know marami ka natutunan. Salamat sa Panginoon. At patuloy ka pang lumago sa iyong pananampalataya. Natutuloy po natin yung ating series patungkol po sa Reformation Back to the Bible Movement. Ito po ay pinagpapasalamat natin sa Panginoon na nangyari sa ating kasaysayan. Nagkaroon po ng malawakang pagpapanumbalik sa mga tunay na katuruan ng Biblia. So, dito po sa series natin na ito, meron po tayong mga 7 talakayan. No? Una po yung Post-Tenebras Lux, na tapos na po natin ito. After Darkness, Light. We talk about Ad Fontes to the Sources. Sola Scriptura, ito na po yung 5 solas of the Reformation. Sola Scriptura, Scripture alone. Sola Fide, faith alone. Sola Gratia, grace alone. And Solus Christus and Soli Deo Gloria. So ito po yung pag-aaralan natin sa mga susunod na araw. Ngayon po, we will talk about Sola Gratia or by grace alone. So, saved by grace alone. Alam niyo po, nung panahon ng mga Dark Ages, no, itong mga kapanahunan na ito, dumating yung mga tao sa punto na yung kaligtasan ay pinagbebenta na may sale of the indulgence na you have to work your way in order to be saved. Yung kaligtasan ay something na pinagtatrabuhan, kailangan mong gumawa ng mabuti dahil ani mo tinitimbang ng Diyos yung kabutihan na ginagawa natin at yung kasamaan, pag mas matimbang yung mabuti, maliligtas ka. Meaning to say, you save yourself. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng ating mga gawa. Pero hindi po yun ang tinuturo ng Biblia, kaya tinatawag talaga tong Dark Ages. Kasi ang tinuturo ng Biblia, ang kaligtasan ay nagmumula sa Diyos, ang Diyos ang nagliligtas sa atin, hindi ang ating mga sarili. At ang kaligtasan ay sa pamamagitan lang ng biyaya ng Diyos. So ito po ang verse natin ngayon. Romans chapter 11 verse 6. Sabi rito, and if by grace, kung pinili tayo ng Diyos, niligtas tayo ng Diyos. And if by grace, then it cannot be based on works. If it were, kung base talaga sa gawa yung kaligtasan, grace would no longer be grace. Sa Tagalog po, ngunit kung ito'y sa pamamagitan ng biyaya, yung pagpili sa atin ng Diyos, yung pagliligtas sa atin, sabi dito, kung ito'y sa pamamagitan ng biyaya, ito'y hindi nabatay sa mga gawa. Kung hindi, ang biyaya ay hindi biyaya. Hindi natin pwedeng tawagin na grace yung grace. O hindi natin pwedeng sabihin niligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya. At at the same time, sinasabi natin na tayo magliligtas sa ating mga sarili sa pamamagitan ng ating mga gawa. So, grace would no longer be grace. Sabi po rito sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for it is by grace, yung grace ng Diyos, yung kagandahang loob ng Diyos, yung pagiging maaawain ng Diyos, yung mahabagin at mapagmahal ng Diyos sa pamamagitan nung grace na yon, niligtas niya tayo. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Kung yan, ang kaligtasan sa pamamagitan ng ating mabubuting mga gawa, maaari tayong magyabang, no? Maaari tayong, ako, gumawa ko ng mabuti kaya ako naligtas. Sabi sa Biblia, wala tayong mapagmamalaki kasi ang kaligtasan ay hindi sa gawa natin, kundi sa biyaya ng Diyos. Sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi na sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay wag magmalaki. So, sola gratia, saved by grace alone. Alam niyo po, ito si Martin Luther. Nandun siya sa punto ng buhay niya na gusto niya talagang maging matuwid sa harapan ng Diyos, magkaroon ng kaligtasan. Ang dami niya mga rituals na ginagawa. Yung samot-saring pananalangin, pananalangin na nakaluhod, no? Nakaluhod tapos naglalakad. Parang, yung imbes na pain gamit mo, yung tuhod mo yung ginagamit mo hanggang paakyat ka doon sa mga simbahan. Ang dami yung mga rituals, tradisyon na ginagawa na akala niya maliligtas siya sa pamamagitan ng kanyang mga ginagawa. Hanggang sa matuklasan niya, the just shall live by faith. Yan po yung pinaka-verse natin dito, no? Sabi dito, for in the gospel, the righteousness of God is revealed,
a righteousness that is by faith, from first to last. Faith from first to last. Just as it is written, the righteous will live by faith. Ang isang taong matuwid pala namumuhay hindi sa gawa, kundi sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kaya ang tao ay itinuturing na matuwid. Ang tao ay naliligtas dahil sa pananampalataya sa Panginoon. So, base po rito sa ating pinag-aaralan, yung grace, sola gratia. Ito po yung katuruan natin ngayon. Salvation is entirely by God's grace. Ang kaligtasan po ay nakakamta natin dahil yan po ay biyaya ng Diyos, galing sa Diyos. Hindi natin pinaghihirapan, hindi natin pinagtatrabahuhan. Yung Diyos hindi siya yung naninimbang. Mabuti ba, gaano ba karami yung mabuti mong ginawa, gaano karami yung masama, alin man dun sa dalawa, yun yung magiging destination mo in the future. Again, ulitin ko, yung judge, kapag ikaw nagnakaw o pumatay, humarap ka sa judge, hindi naman titingnan ng judge yung ano yung mga ginawa mong mabuti sa pamilya mo, sa kapwa mo. Ang unang-unang titingnan ng judge, ano yung kasalanan mo. Pag guilty ka, meron karampatang kaparusahan. At yung judge natin, hindi mo pwedeng suhulan. Kung ang isang taong matuwid na judge, hindi mo pwedeng suhulan, mas lalo na ang Diyos. Hindi mo pwedeng suhulan ng Diyos ng mabubuti nating gawa para mapatawad yung ating mga masasamang ginawa. Kailangan talaga natin si Kristo. Kailangan talaga natin manampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kailangan talaga natin ng biyaya ng Diyos. So ang kaligtasan hindi galing sa ating sarili, kundi galing sa Diyos. Again, ulitin ko po yung verse, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya po dito sa series natin na ito, yung tatlo na yun, hindi mo mapapaghiwalay. Sola fide, by faith. Sola gratia, by grace. And solus Christus, through Christ alone. Ibig sabihin, salvation is by grace through faith in Christ Jesus. Ang kaligtasan hindi yan galing sa atin, galing talaga sa Panginoon. Kaya sabi dito, sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, noong mga panahon po nila, ang Dark Ages, kala ng mga tao, ang kaligtasan sa pamamagitan ng kanilang mga sarili. Kasi hindi nila nababasa yung Biblia. Tapos pag nagpipreach pa sa mga pulpito, Latin. Sa English-speaking countries, hindi man nila naiintindihan. Kahit nga dito sa Pilipinas, there was a time Latin yung sermon, yung homily. Hindi naman naiintindihan ng mga Pilipino. Tapos hindi tayo nakapagbasa ng Biblia. Pero the moment na maunawaan mo ang sinasabi ng Biblia na ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng ating mga sarili at ito'y mula sa Diyos, ano pang gagawin natin? Wala na tayong magagawa kundi manampalataya. Imbis na gumawa tayo ng gumawa para mapagtakpan yung kasalanan natin, ang gagawin natin, Lord, I'm sorry, nagkasala ako sa inyo. Wala akong kapag-apag-asang maligtas, maliban na lang naman ang palataya sa Panginoong Jesucristo na matay doon sa krus at sa pamamagitan ng kanyang dugo na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo, ako'y napatawad sa aking mga kasalanan. Salamat sa biyaya mo, Panginoon. Salamat kasi hindi pala ito pinaghihirapan. Regalo pala ito. Freely binibigay niyo sa akin. So salvation is entirely by God's grace. And salvation is given to those who believe. So ang kaligtasan ay base sa biyaya ng Diyos nung ibinigay niya ang Panginoong Jesucristo at namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Kailangan natin panampalatayahan yon. At pag nanampalataya tayo sa ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus, tayo ay magkakaroon ng kaligtasan. Salvation is given to those who have faith in Jesus Christ. Hindi tayo nananampalataya sa kaya natin gawin o sa ginawa natin. Nananampalataya tayo sa ginawa ng Panginoon doon sa krus. Number 3, salvation is based on Christ's finished work. Ang kaligtasan po ay nakabase sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, hindi po sa ginawa natin. At yung ginawa ng Panginoong Jesucristo, it is a finished work on the cross. Kaya ang Panginoong Jesucristo, bago siya malugutan ng hininga, ang sinabi niya, it is finished. Ang problema po sa atin ngayon, yung tinapos ng Panginoon doon sa krus, gusto pa nating dagdagan. As if Jesus is not enough. Ang problema sa atin ngayon, at maraming tao sa mundo, akala nila kulang pa si Jesus, kailangan pang dagdagan ng mabubuting gawa. Ulitin ko po, at madalas kong sinasabi ko, matagal na kayo sa mga devotions natin, yung mabubuting gawa, yan ay resulta ng ating kaligtasan. Hindi po yan, gagawa ka ng mabuti sa kapwa mo para maligtas. Hindi po ganon. Niligtas ka ng Panginoon, kaya ka nakagawa ng mabuti sa iyong kapwa. Kaya ka dapat maglingkod sa Panginoon at gumawa ng mabuti sa iyong kapwa dahil niligtas ka ng Panginoon. You are saved to serve.
Now, paano po natin ito isasabuhay, itong sola gratia, saved by grace alone? Number 1, do not try to work for salvation. Huwag mo nang subukin pa na magtrabaho, gumawa ng mabuti para maligtas. Kasi hindi yan ang panukala ng Diyos. Hindi yan ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos, ililigtas ka muna niya. At pag ikaw ay naligtas, tsaka ka magsilbi sa iyong kapwa, magsilbi ka sa Panginoon. You are saved to serve. Do not try to work for salvation kasi para mong sinabi na Panginoon, kulang ang ginawa mo sa krus. Yung sinabi mong it is finished, it is not yet finished. Kailangan ko pang dagdagan, kailangan ko pang suplayan. Kulang pa ang iyong dugo na maghugas ng aking mga kasalanan para kayo mapatawad. Kailangan ko pang dagdagan, kailangan ko pang bayaran. Tandaan natin mga kapatid, yung utang natin, baon tayo sa utang dahil sa ating mga kasalanan. Yung penalty natin, lahat ng penalty natin binayaran ng Panginoong Jesucristo. Kaya wag nating lapastanganin yon at sabihin natin na kulang pa Lord, kailangan pang dagdagan. Do not try to work for salvation. Sa halip, number 2, work out your salvation. Ano pong pinagkaiba? Yung isa, work for salvation, mali po iyon. Ang tama po, work out your salvation. Ibig sabihin, niligtas ka na ng Panginoon dahil sa iyong pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Niligtas ka na niya. Now, paganahin mo ang iyong kaligtasan. Sabi po sa Philippians chapter 2 verse 12, work out your salvation with fear and trembling. Hindi po sinabi rito na work for, magtrabaho ka upang maligtas. Ang sabi po rito, work out your salvation. Ibig sabihin, ligtas ka na. Kung ikaw nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, ligtas ka na. Kailangan mo itong i-work out, paganahin. Sa Tagalog po, isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Bakit po isagawa? Hindi po sinabi ritong gumawa kayo para maligtas. Ang sabi po rito, paganahin, isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan. Kumbaga, paganahin mo, ligtas ka na ba? Totoo ba ligtas ka na? Isagawa mo. Ipakita mo na ikaw nga ay ligtas na bago ng iyong buhay. Sabi rito na may takot at panginginig. Bakit with fear and trembling? Sabi po rito sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, tayo daw mga mananampalataya, we have to examine ourselves to see whether we are in the faith. Sabi po na Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili ng mabuti kung kayo'y tunay nga na nasa pananampalataya. Bakit po? Kasi pag sinasat natin ang ating mga sarili at walang nagbago sa ating buhay, hindi tayo ligtas. Pero kung tayo nagbago, nagsimulang maglingkod sa Panginoon, nagsimulang umibig sa Panginoon, iyan ay nangangahulugan na tayo nga ay ligtas na. Meron ng pagbabago sa ating mga buhay. Nawo-work out na yung ating salvation. Gumagana na yung ating kaligtasan. So do not try to work for salvation. Rather, work out your salvation. And number 3 po, live by the grace of God. Tayo po ay nabubuhay sa biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos sinimulan ng Panginoon ang mabuting gawain sa ating buhay. Ito po ay malulubos. Kaya po hindi tayo nabubuhay sa pamamagitan ng works. We live by faith in Jesus Christ and we live by the grace of God. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na kumilos sa atin upang tayo maligtas, yung biyaya din ng Diyos ang siyang tutulong sa atin magpatuloy sa ating buhay Kristiyano at lulubusin ng Diyos iyon hanggang sa tayo maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang muling pagbabalik. So we live by the grace of God. Lahat po ng natatamo sa nating mga success, ito po ay biyaya ng Diyos at sinasauli natin sa Panginoon. Soli Deo Gloria. Isurusoli natin yung kaluwalhatian sa Panginoon. Dahil lahat ng natatamasa natin ay biyaya ng Diyos. Naligtas tayo dahil sa biyaya ng Diyos, hindi sa ating mga sarili. Tayo ngayon ay meron ng ganitong buhay na binago. Hindi dahil tayo mabuti, kundi dahil mabuti ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya sa Kanya lang ang kaluwalhatian at ang karangalan. Now, para po sa ating discussion, why is it important to know that salvation is not for sale? That it cannot be bought by our works? Hindi ito pwedeng mabili ng ating mabubuting gawa sapagkat ito ay purely and entirely by God's grace. Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups at samahan niyo po ako sa panalangin. Heavenly Father, I come before you with a heart full of gratitude for your amazing grace. Thank you for the gift of salvation that I could never earn or deserve. I believe in Jesus,
and I trust in His finished work on the cross for my redemption. Help me to stop trying to work for what you have already given. Niregaluhan niyo na ako, Panginoon, ng kaligtasan, hindi ko na ito kailangang pagtrabahuhan. Salamat. Grace, ito'y biyaya ninyo. Instead, guide me to work out my salvation with reverence, knowing that it's you who works in me. May I live each day by your grace, relying on your strength and reflecting your love to others. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po sa bawat isa sa inyo na nakatutok dito sa ating daily devotion. I hope naging pagpapala po sa inyo itong devotion natin na ito. Kung kayo po may natutunan, ipaalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.